ng yung resident political analyst, Badong Aratilis po. Ako partner, sa totoo lang, tutol talaga ako sa paggamit ng impeachment. Kahit sino pa yan, kahit kalaban natin o kakampi natin, ayaw ko talaga ng impeachment. Kasi sa impeachment partner, ilan lang sila nagpapasya? 300. Tapos eventually mapupunta yan kung sakaling inaprobahan itong 300 na to, mapupunta yan dun o 1/3 lang partner ha. 1/3 lang nito, hindi pa majority. 1/3 lang dadali na yan sa Senado. Tapos sa magpapasya na yung 24 na kinakailangan lang 16 para ang point ko lang dito, bakit pa tayo nagbobotohan ng milyon-milyon? Bakit pa natin kinukonsulta yung mga tao? Eventually, kung ang masusunod lang naman ay yung 100 plus sa House of Representatives at 16 na senador. Hindi talaga nararapat. Meron nang sinabi diyan si Tatay Digong, igalang natin yung mga yung hinalal ng tao. Nabudol tayo. Maaari natin sabihin, nabudol tayo. Pero may mga ibang kaparaanan, di ba? Yun nga. Pero kung lahat na lang, kasi ang susunod dyan si BP Sara na eh. Katulad nun, si BP Sara, wala namang malinaw. Ito bang ikakaso kay BP Sara ay papasayan sa normal na korte? Yun yung point dun eh. Bakit nyo tatanggalin yung binoto ng 32 million o 31 million? Kung eto kay BBM, napatunayan nila na walang sustansya. So, ganyan din ba yung paraan na gagamitin nila kay BP Sara? O kahit walang sustansya, pagbobotohan nila sa Justice Committee at ipapasa nila sa plenaryo at 1/3 lang partner, ipapadala na. Ayun yung point ko ron eh. 32 million ang bumoto kay BBM, 31 million. Ako, unless na talagang yung ginawa ay karumal-dumal, partner, no? Na wala ng kalutasan dahil nariyan pa naman ang Senado, nariyan pa yung Supreme Court. Kung sakali po na tinanggalan na ng presidente yung kapangyarihan o yung vice president, yung kapangyarihan, dapat ipagbawal na partner ha. Ako sa totoo lang ha, yung vice president, halos wala naman siyang talagang trabaho. Ngayon vice president, spare tire lang siya. Paano siya magkakaroon ng katiwalian? Correct. Yun yung point natin dun eh, no? Yung pwede siguro yung Pangulo kasi kung karumal-dumal yung ginawa. Pero yung Vice President, isasalang nyo dyan, isa lang ang purpose niyan. Gusto nyo tanggalin siya sa susunod in rank na, yung power in rank na tinatawag natin, yung succession. Gusto nyo tanggalin sa succession yung Vice President. Partner. It's all politics. It's all politics. Sa palagay mo, walang nagawang karumal-dumal ang presidente, partner? Sa palagay ko, kahit nga may nagawang karumal-dumal, ako, in general ako ayoko ng impeachment. Yun. Kasi, kung binoto niya ng tao for 6 years, 6 years natin pagdudusahan yan. Yun talaga yung, kaya dapat mag-isip tayo tuwing boboto tayo. Correct. Kasi nasa atin yan eh. Kung 6 years, ibig mong sabihin, i-reset lang natin. Ay, nagkamali kami, nabudol kami, reset natin kasi hindi po ubra yun sa... Wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Wala pong bansa na maya't maya, taon-taon may impeachment trial. Ano na lang, peopleware pa na lang, partner. Yun. Kasi kung talaga hindi na masikmura, di ba? No. Yun po yung paraan. Kung hindi na talaga masikmura. Kaya lang kasi to, at least yun, million. People power, at least million yung magpapakita Kaysa sa EDSA. ito, ano lang, 106 lang. plus 16. Oo, ganun yun lang. lang katao, wala pang 200 pagpapasyahan nila. So, mas pabor ka, partner, sa peopleware pa? Ako, mas pabor ako sa people power kaysa sa impeachment. Alam niyo mga partner, no, ito kasi yung panghimasok sa mga hindi nila trabaho. Ito kasing Senado, wala naman sa trabaho nyo yan, yung makialam dyan sa Foreign affairs. diplomatic relationship. Dapat kasi, katulad nung nagdaan, pasensya na kayo kung bakit lagi namin kinukumpara kay Tatay Digong. Kasi,
Wala naman talagang kwenta tong gobyerno na to pagdating dyan sa mga lintik na yan. Exactly. Yan ang sinasabi Diba? ko. Yan ang sinasabi. Sinong ikukumpara natin? Si Pinoy, isa pa yung palpak dyan sa West Philippines na yan. Biruin nyo, inaagawan na kayo ng teritoryo. Correct. Ang ginawa ninyo, Iniwan. isumbong kaya namin kayo. Uncle Sam. Irereklamo namin kayo sa korte. Mhm. Ang pagtatanggol po ng teritoryo ay pagtatanggol na literal. Mhm. Pag ikaw sinasakop yung teritoryo mo, kinakailangan mo siyang ipagtanggol na literal. Ang pagtatanggol na literal, merong nananakop na barko dyan, bakbakan ka sa barko. Mhm. Ang ginawa ng mga Aquino dati, dakdak lang, panahon nila natayuan tayo ng mga artificial islands. Ngayon, pasensya na kayo kung bakit si Tatay Digong ang sample namin. Kasi panahon niya wala talagang tensyon. Panahon niya yung mga isda nakakapangisda. Panahon niya hindi tayo binobomba ng water cannon. Mhm. Ayaw ba natin nun? Binutata si... Alam po ninyo, napanood nyo partner, di ba? Yung debate ni Kiko tsaka ni Cayetano. Cayetano. Oo. Sasabihin nyo bang in-check si Cayetano? Hindi. Hindi. Yung gumawa ng resolusyon na to, hindi na masagot yung mga binibitawan ni Cayetano. Yung mga binabato niya. Tapos itinuloy nyo pa rin. Mhm. Partner, sinukuha ni Cayetano, sabi hindi ko na sasagutin yan kasi 2 linggo na natin pinag-uusapan to. Meron ba naman yan? Di maintindihan eh. Diyan pa lang, ano ba trabaho nyo sa Senado? Magdebate kayo na magdebate, hindi nyo pwedeng sabihin, hindi ko na yan, pagbotohan na lang natin. Mhm. Hindi nyo nga kayang sagutin yung Pilipinong senador na nagngangalang Cayetano. Tapos makikipagbanatan pa kayo, bardagulan pa kayo dito sa mga Chinese embassy. Ang point lang dyan, nakikialam kayo, hindi nyo naman alam yung trabaho na yan. Exactly. Diplomatic relationship yan, kinakailangan dyan diplomasya. Mhm. Panahon ni Tatay Digong, sasabihin nyo, butatang-butata si Kiko doon, di ba? Sinabi sa kanya. Nung panahon ni Digong, walang nakuha sa atin teritoryo. Wala. Sabi naman ni Kiko, hindi na rin naman natin nabawi. Bakit ngayon ba nabawi? Nabawi ba natin? Wala rin naman tayo nababawi ngayon. At isa pa, yung pakikitungo natin ngayon, may epekto ba sa ekonomiya natin? Pumapasok pa ba yung Chinese tourist ngayon? Wala. Meron pa ba tayong yung mga prutas pa ba natin? Binibili pa ba ng China ngayon? Mhm. Malaki na yung nabawas sa atin dahil sa ginagawa natin. So, ibig sabihin, hindi rin naman epektibo yung ginagawa natin. Correct. Doon na tayo sa epektibo. Sinisiraan nyo yung epektibong ginawa ng dating Pangulo. Mhm. Paninira lang naman yun. Ang katotohanan, sinasabi sa debate, napanood natin lahat, walang nakuwang ni 1 inch ng territory. Nakakapangisda. Economic, umunlad ang kalakalan sa pagitan ng China at Pilipinas. Exactly. Nung panahon na yun. Mhm. Tapos sasabihin nyo, ano sa aktual? Yan ang aktual na epekto ng mahusay na diplomatic relationship with China. Buong Southeast Asia, nakikipag-diplomatikong relasyon sa China. Tayo lang yung nakikipagmatigasan. Kala mo naman, kaya natin. Parang ang nakikita ko, partner, kanya-kanyang atake lang sila. Wala Correct. talaga Oo. sila. Wala talaga silang kasi hindi rin naman matibay, hindi rin naman alam ng mga tauhan ni BBM. Mhm. Ano yung malinaw na polisiya natin? Minsan, kita nyo, Southeast Asia, nananawagan siya na magkampi-kampi tayo laban sa China. Pagdating sa APEC, ilang araw lang, partner, ha? Naglaga na. Ilang araw lang mula nung sinabi niya na kampihan nyo kami laban sa China, eto siya ngayon, nilabag lahat ng protocol, makamayan lang si Xi Jinping. Exactly. Yun yung point. Ano ba talaga yung... Sa APEC yun, partner, no? APEC yung nakipagkamay, yung Southeast Asian Summit naman yung... Sa Malaysia. ASEAN Summit naman yung... Nag-grant siya, nag-grant. Binabanatan niya. Wala tayong malinaw mismo eh. Yung bansa natin, hindi malinaw. Samantalang kay Tatay Digong, batikusin siya o hindi ng mga dilawan. Dilawan lang naman yung mga lintik na mga salot. Yung maingay. Masyado kayo nagpapaniwala dyan sa mga dilawan na Lalo yan. na Kalyamas. Si Llamas at lahat ng dilawan na yan. Kayo naman ang salot dito sa Pilipinas. Kung makikinig kayo sa mga salot, ang gusto po ng mga salot,
magkaroon ng Magkagulo. kaguluhan. Oo. Giging gulo. salot din kayo. Correct. Parang Gulo, ganun. gulo. Alam nyo kung bakit? Sa kaguluhan lang sila nagkakaroon ng tsansa para mamuno. Correct. Wala naman po sa normal eh. Eto po, si First Lady, naroon, nag-enjoy kasama ni Jing Xiang. King Ah, Jing Kwan. Jing Jing Kwan. Ha? Mm. Na nag-enjoy ng celebration Chinese New Year. ng Chinese New Year. Jing Kwan Arita Aratilis. Talagya ka, gagawin meme yan na. Tapos, si BBM nakikipagkamay kay Xi Jinping kahit panakaw. Sanay na sanay talagang makipagkamay. Magnakaw. Hindi, makipagkamay. Kaya sanay na sanay. Magnakaw nga, magnakaw ng kamay. Tapos, yung Senate President umaatake, si Tariela umaatake. Ano ba talagang posisyon ng Pilipinas sa China? Kaibigan ba natin sila? Lahat ng mga nagsasabi, hindi nga kayo manalo kay Cayetano eh. Correct. Kita nyo, sabi ni Cayetano sa caricature. Ikaw ba, Keiko, gusto mo i-caricature ka rin ng mga staff ko? Unggoy. Sinabi niya yun. Ay, hindi naman ako Chinese eh. Pucha, ikaw nga, hindi ka pumapayag eh. Oo. Senador ka na wala ka namang katuturan. Paano pa yung presidente? Yung presidente pa ng most powerful, Correct. pangalawa o Number pangalawa one. sa pinaka-powerful na bansa. Ikaw nga na senador na halos pwede mag-exist yung Senado nang wala ka. Pangit na nga to, tol. Ipapangit mo pa daw. Hindi naman kasi, partner. Matagal na may caricature kid. May Kiko, Kaya matagal hindi, na. ang hamon kasi ni ang Cayetano. hamon kasi ni Cayetano, yung staff niya. Kasi parang staff si Tariela, di ba? Correct. Yung staff, kinarikature yung ikaw ba? Yung staff ko, ikakarikature ka dito sa Payag ka. Senado. Papayag ka ba? Siyempre hindi. Ikaw nga hindi pumapayag eh. Ano ba ikumpara mo nga sarili mo kay Xi Jinping? Yun lang yun eh. Hindi niya maintindihan yung logic eh. Bakit nagagalit yung mga Chinese? Hindi naman sila komedyante. Si Tito Soto lang yung komedyante na hindi nakakatawa. Correct. Corny. Sa totoo lang sa Tito Vic and Joey, ikaw lang naman hindi nakakatawa ron eh. Ipalit ko kami ni Badong doon. Sigurado, matutuwa. Mababago ang mukha ng Itbulaga. Hindi na Itbulaga yun. Mga isang linggo lang, sarado na. Partner, yan yung sinabi ni Professor Carlos kay Tito Soto eh. Kung siya kasi yung una nagbanggit din ng persona non grata Tito ng Soto. Pilipinas naman dito sa nung Senado, 'di ba? Sila. Alam mo Tito Sen, sabi ni Professor Carlos, kung wala kang kaalam-alam diyan sa persona non grata, just shut up. Sakit nun. Shut up ka lang. Tahimik mo lang yung bibig mo. Alam mo yan yung problema ni Tito Soto kasi hindi niya alam yun talaga dapat ngayon nare-realize po natin na yung Senate presidency, kaya nga po karamihan, kung dalawa lang po yung kilala ko na hindi abogado na naging Senate president, si Tito Soto tsaka si Mig Subiri. Pero karamihan po, ngayon alam nyo na kung bakit. Kasi pangatlo siya sa pinakamataas, tapos anytime pwede niyang ipahamak, anytime pwede siyang kasi galit na galit sa kanya yung embassy. Ang taas kasi ng tungkulin niya, mga partner. Para magsalita siya ng hindi nag-iisip. Shut up, sabi ni Carlos. Pero Kasi alam niyo kung bakit asar na asar sa atin yung China. Real talk po, wala naman talaga tayong kakayahan. totoo. Di ba? Wala naman talaga. Sabi ko, nung sinabi nga ni Robin Padilla kay Tariela, di ba? Bakit hindi tayo makipagkanyunan na lang ng tubig? Tubig to tubig. Tama Tubig naman sa yun. tubig lang yan. Di ba? Ang ganda ng suggestion, ano sagot ni Tariela? Ayaw natin mag-escalate. Ayaw nyo palang mag-escalate. Ano tong ginagawa nyo? Correct. Halos araw-araw. Ang point lang dyan, kung ayaw nyo mag-escalate, just shut up. Ipaubayan nyo sa DFA. Nung panahon ni Tatay Digong, magalang eh. Yung mga tao, bakit magalang? Putya, sinong papapil? Kasi matatalino kasi yung tao ni Tatay Digong. Correct. Yun yung pagkakaiba, yung pamimili pa lang ng tao na ilulugar dyan. Si Tito Soto, Senate President ka nun.
Pero halos hindi ka na halata yung purol ng utak mo. Kasi hindi ka naman umiepal kay Tatay Digong noong araw. Exactly. Ngayon ka lang nag-iepal, hindi ko alam kung bakit. Kasi sa tingin mo, mas matalino ka pa sa presidente. Hindi mo kasi kaya si Tatay Digong noong araw. Kaya Senate President siya, parang wala lang, di ba partner? O dapat ganun. Wala pa nga ako nakikitang Chinese embassy official sa tanang buhay ko eh. Correct! Daig pa ng mga pro-China, yung mga nakikipag-meet, nakikipag-celebrate. Sinong pro-China? Ako, wala pa po. At ako, kinukundin ako yung China dyan sa kanilang pambobomba ng water cannon. Hindi, pro-China ka pa rin. Sasabihin Ako- ng mga DDS. Ng mga BBM vlogger. Naniniwala ako na pag binomba tayo, dapat bombahin din natin ng tubig. Tubig sa tubig. So, ba't ayaw nilang gawin kasi yan? Ayaw nga raw nila mag-escalate. Ayaw mag-escalate pero hinahayaan nila. Ayaw nila gawa ng paraan. Ayaw nila kausapin ng China. Yung nagsasabing ayaw mag-escalate, yun yung nag-escalate. Nag-aaway ba kayo? Hindi, kasi ganito kami. Nagsusuportahan lang ng galit. Hinagatungan ko lang para mag-high blood yung pagkupare ko. Partner, alam mo, etong SWS, dalawa lang po yung kumbaga, para sa akin kapanipaniwala dahil sa tagal na nila sa sa larangan ng pagsasarvey, SWS tsaka yung Pulse Asia kasi dekada na yan eh. Partner, napakarami nasaksihan na natin yan, napakarami tuwing mag-eleksyon. O tapos biglang nawawala. Napansin nyo ba nawawala na iba? Wala na. Kasi nga, bakit ka pa babayaran hindi mo naman ipanalo? Yun po correct. yun eh. Yan po yung sinasabi ko noon pa, samantalang tong dalawa na to, Pulse Asia at SWS, yan na talaga yung trabaho nila. Kaya sila pinagtitiwalaan dahil halos malapit sa katotohanan yung sinasabi. Eto, na mataas pa rin yung survey rating ni BP Sara despite all ng paninira. Alam nyo po, yung sinasabi natin na huwag kayong mainip, si BP Sara magiging presidente yan ng Pilipinas. Hindi na po tinatanong kung ang tanong na lang po dyan is when. Hindi na po yan na kinu-question na sa tingin nyo ba yung mga Risa Ontiveros, yung mga Leni Robredo, yung mga Remulla Brothers, yung mga Tulfo Brothers, may chance manalo kay BP Sara? Wala na. Dahil lahat sila kakampi ni BBM lahat. Correct. Wala ni isang dito sa mga gustong nag-ambisyon na maging presidente, si Sara Duterte lang po ang talagang tahasan na bumabati ko sa presidente ng Pilipinas. Kahit i-claim pa nila na sila yung tunay na posisyon, wala nang silbi yan, salitaan lang yan eh. Alam na po ng mamamayan na ang tanging kumukontra, tanging nag-o-oppose, tanging oposisyon, yung totoong oposisyon kay BBM ay si BP Sara. Hindi na po ito matter ng magiging presidente ba si BP Sara. Magiging presidente siya, ang tanong na lang kung kailan. Mapapaaga ba o by 2028? Yung mga viewers natin, ito binabati ko yung mga viewers natin. Patalino sila ng patalino, partner. Oo. Di ba? Kumpara doon, Mga viewers ng mga Ensaymada. pabugok eh. alam mo partner, kita nyo di ba dito nagpo-post tayo ng mga comment natin dito sa FB. Ang dami mga doon, di ba? Positive Mga comment. trolls. Oo. Ang point ko, ang sinasabi ko, hindi pa rin namin kayo iboboto. Hindi pa rin namin iboboto yung mga mag-impeach kay BP Sara. Hindi nila maunawaan, partner. Correct. Para fake news ka. Anong fake news? Kami na nga hindi boboto. Fake news. Hina talaga ng pang-intindi. Sa totoo lang. Alam nyo kung bakit? Kasi na-realize ko to. Ano ba ginagawa natin ng kolehiyo tayo, partner? Nag-aaral. Diba? Nag-aaral tayo, pumapasok, nakikinig sa mga... Sa library, pumapasok yung sa mga library. professor, di ba? Correct. Pag magaling ang professor mo, putya, huhusay ka din. Yes, oo. Yun po yun. Di ba professor ka? Yun nga, yun doon tayo papunta. Kaya sila pagbugok ng pabugok. Ano ba yung napapakinggan nila sa mga vlogger nila? Di ba sa totoo lang? Minsan nakinig ako eh. Hindi, ganito, partner. Pinagtyagaan ko eh. Baka naman, bakit may mga nanonood dito na, ay naka, yung tatay niyong karton! Tapos, Nagpatayo! Nagpatayo yung tatay niyong karton! Tinangay! Tinangay daw yung pinatayo, yung blood control. Yung tinangay na yan yung sa tatay
tatay yung karton, yung natira, yan yung kay kay Sandro Marcos. Pucha, pinagawa ni Sandro Marcos, isang Isang dipa. dipa. Hindi kasi, partner. Tapos sila tuwan-tuwanan ay tatay nila karton. Partner. Kayo partner, talagang nire-research natin ano yung persona non grata. Kaya nga, may ano Google naman yung, partner, ano yung mga reaction, di ba? Ano kahulugan nun sa kanila Dinadamay. kasi nakatatay niyong karton! Nakakulong pa rin! Si BBM pa rin presidente! Alam mo yung mga argumentong ganun, partner. Ganun lang no? yung argumento Ganun nila. lang lagi. yung quality partner. Okay. Kahit yung pinakamatalino nila na sinasabi. Kasi yung- nga, partner, hindi yung nga si- sila, hindi nga... Yung coach, bok! Uy, wag kang gano'n, may programa din sila, partner, ha? Partner, may programa din daw sila. Sila daw ang Big Five. Yun, tignan nyo yun. Kung gaano katatalino yun. Big Five sila, tapos 6. Puta, Big Five. Ang pamagat. Big Five, tapos 6. Ang pamagat, Big Five, tapos 6 sila. Dati, ang rekomendasyon dun sa draft, ang rekomendasyon po, pakasuhan yung 3, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, tsaka si sino isa? Si Jinggoy. Ayan. Pinakakasuhan. Tapos, kasi sabi ni Ping Lacson, yan yung nag-react yung mga sa pwesto. Kasi, ngayon ang compromise dyan, dati po, ang laki nun partner, kasi, Gagamitin yun. Ibig sabihin, parang wala silang ginawa kung ang rekomendasyon nila ay preliminary investigation pa rin. Nawala ng silbi yung Blue Ribbon na napakatapang ni Lacson. Una, tinututulan natin ano yung kinu-question natin. Bakit wala si Martin? Bakit wala yung 67 congressman? Hindi natin tinututulan na magsampa ng kaso. Exactly. Kasi yan yung silbi ng Blue Ribbon eh. At the end of the day, magre-rekomenda sila na sasampa ng kaso. Kung wala silang ire-rekomenda partner, parang hindi sila nag-imbestiga. So kaya, dati, ang papunta lahat ng committee, ang papuntahan niya, yung lalo na sa Blue Ribbon, dapat papunta yan sa rekomendasyon ng pagkakaso. Ayan, Correct. So Ngayon, binawi niya yun. na lang. Dahil ayaw pumirma ng mga senador. Partner, pinagpalit ni Tito Soto at ni Ping Lacson yung kanilang report para hindi sila matanggal sa Senate President. Kasi ikukudita sila eh. Kaya, di walang silbi, partner. wala. Kasi ang ombudsman, yun naman talaga trabaho niya, mag-imbestiga. Paano yung isa nakulong na? Wala senador. Hindi naman siya senador ngayon. Wala siyang boto. Kaya nga hindi nila kinakasuhan yung 3 Di ba? May 3 na lang yan eh. Ilan ba sila? 15? Isa na lang ang kinakailangan nila idagdag impeach na si BP Sara. Diba, sinabi na natin yan dito rin sa Birada na pang-bargain nila yan. Kaya hindi nila kinakasuhan si Chis, si Joel at saka si Jinggoy. Kaya tayo po, sa totoo lang tayong mga Duterte, hinahanda na namin kayo eh. Ano man ang mangyari, hindi naman natin iboboto yung mga magpapa-impeach kay BP Sara. Exactly. Sa mga congressman, may pag-asa pa tayo. Bakit? Kasi nga, siyempre, di ba, sinabi natin, kausapin niyo yung mga congressman nyo. Kung di namin kayo iboboto sa susunod, pag pumirma kayo dyan. Correct. Pag hindi yan nakalusot sa House of Representatives, tapos na yan. Tapos na. Next year, wala na yan dahil maghanda na lahat sa eleksyon. Siyempre, pag-iisipan nila, kanya-kanyang pressure yan eh. 'Di ba? May pressure, may mga kaibigan niya si Jinggoy, si 'di ba? Siyempre, ang pressure nila diyan, pag nakasuhan yan, putya, bit kami kakampi sa inyo, kinasuhan nyo kami. Correct. Pero pag hindi nakakasuhan, delikado si BP Sara diyan sa mga yan. Pero Kaya nga talaga dapat ngayon ng mga Duterte supporters, lalo na kayo sa Mindanao at Visayas, no? Talagang paparamdam natin sa kanila na mananagot kayo sa amin. Mag-isip. Pwede rin naman na yung at all cost gusto ni Tito Soto na manatili siyang Senate President. Kaya gagawin niya lahat. Pero yun mo, pinabago yung ang rekomendasyon niyan, kasuhan eh. Ngayon, investigation ngayon, na lang. Pa-imbestigahan. Parang wala na kayong rekomendasyon nun. Useless yung Senate Blue Ribbon Committee. Ginawang useless nila para lang mapanatili sila sa pwesto. So, Samantalang kung kay Marcoleta yan, naniniwala tayo, natukoy na natin yung mga mastermind at baka iba na iniimbestigahan ngayon. Baka yung mga
yung mga ayuda na. Alam mo, tandaan nyo, yung mga ayuda, ang dami ring usapin dyan. Problema. Hindi, ganun totoo yun. yan, partner, ha? Narinig nyo pa ba yung mga bumabatikos kay Libiste? Wala na. Di ba? Tahimik na rin, partner. Narinig nyo pa rin ba si Libiste? Wala na. Tahimik na rin, partner. Yan yung sinasabi mo, partner. Ano ikukumpara natin kung wala na yung tao? Wala na eh. No. Pressure yan eh. Kung hindi kinaya ng bata. Si Bata Mio kasi. Mio, Partner kita mo. si Mio Mio, kinaya niya eh. Di ba? O ayaw nyo kung maging congressman, Di, bahala kayo. sa buhay nyo, basta tuloy lang ako. Sabi niya, maglaro na lang ako ng pusa at aso. Di ba? Ganun. So, Pero, tsaka nila Ang ilalabas. dami kasing pwedeng yun yung problema ni Libiste kasi ang dami niya hanap buhay na pinipeste ngayon. Malalaking kumpanya, partner. Ang lalaki, biruin mo partner, billion yung pinapataw sa iyo na aaray ka talaga eh. Kung ikaw negosyante, papatawan ka ng billion na tapos hindi sanay sa hirap yan, partner eh. Correct. Ayan batang promil. Ayan. Tayo ikaw batang am ka. Am lang ako. Batang kopra yan. Minsan ako naghinala ko na talagang yung pressure sa bata. Tapos ang dami niya negosyo na 'di ba billion yung pinapataw? Tapos Billion. ngayon biglang tumahimik, 'di ba? Kaya nga eh. Kung ang ibabargain sa kanya, titigilan ka na namin. Basta tumigil ka na rin sa kaatake. Cabral Files na original talaga yon. Lalabas na lang yun pag may nangyari sa kanya. Hindi, baka kinuha na rin sa kanya yun. Hindi. Kanya yun, safety niya yun eh. Sa USB Matalino naman din yun. Promil, batang promil. Nasa Huwag USB mong igaya si Libiste sa'yo. Batang kopra ka eh. Bakit mo na ibibigay? Tik-tik nga. Batang tik-tik pala. Sorry. Pag bigla siyang binaliktad ng mga kausap niya, ilalabas niya yung mga yun. Binili niya na eh, di ba? Correct. So far ngayon, doon lang ako nag-react sa sinabi mo na ikumpara natin. Ano yung ikukumpara natin? Ba siya galing kasi sa ABS-CBN yan. Yan, bias pala yun. Bias. Ibig sabihin, pag doon ka galing, compromise kagad yung mo, yung pagkatao mo. May kaunting doktrina sa utak mo eh. Na meron ng mga compromises ka, alam mo yung nangyayari, pero alam niyo yung binabalita nyo na iba. Yan yung tingin ko ron. So, tsaka, isa pa, matagal na siyang senador. Oo. Kung tumagal ka dyan, talagang lulunurin ka. Ano sabi ni Senator Lacson? Ganyan din ako ng bata ko eh. Kay Leandro, di ba? Expose lang na expose. Pero ngayon, marunong na siyang lumaro. Eto, laro. Laro yung na. ginawa niya. Ano nangyari ngayon? Dati, may tapang siya. sabi niya, re-recommenda niya na, na kasuhan. Ngayon, investigasyon na lang. Sinasabi natin na normal lang sa kanila yung mga luxury cars. Grabe, no? Pero, pagdating kay BP Sara, imaginein mo, partner, Vice President, akusahan mo na magnanakaw, ni walang luxury cars. Saan nila yung pera kung... Di ba? Ang dami record na sinisira ni BBM eh. Panay nga lang masasama. Tulad ng alin? Pinakamalaking utang. Ayan na. Pinakamababang palitan ng piso. Pagbenta ng ginto. Ano na to, partner? Supposedly, ang tawag natin dyan revenge tourism. Pero wala pa rin. Lahat ng Southeast Asian nation, revenge tourism na sila. Tayo, wala pa rin. Umaasa na nga tayo sa local tourist na, partner. Alam ni Bisdak yan. Local tourist, napakamahal na pamasahe. Alam nyo, sa totoo lang, hindi po pwedeng sabihin mo na hindi siya kurakot. Pero sa panahon niya, naganap yung pinakamalawak na kurakutan sa Pilipinas. Correct. Pananagutan mo pa rin yun.